Mga kaibigan, isa na naman pong magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, ginabi na naman po tayo. Pagpasensyahan nyo na po, At sa gabay at patnubay ng ating Diyos, tayo po ay magsisimula na mga kaibigan. Pang 93 days na ba natin to? Day 93 sa ating Bible reading at ang aklat po ni Rost ang ating babasahin ngayong gabi. Gabayan po tayo ng ating Diyos at ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan po natin ang binabasa po natin. Ang panimula po ay ating sisimulang basahin ang aklat ni Rost. Panimula, ang kasaysayan sa aklat na ito ay naganap sa magulong panahon sa aklat ng mga hukom. Ang mga Moabitang ito ay nag-asawa sa isang Israelita. Nang mamatay ang lalaki, ipinakita ni Rost ang di pangkaraniwang katapatan sa kanyang biyanang babae. Gayon din ang matibay na pagmamahal sa Diyos ng Israel sa dakong huli. Nagkaasawa siya uli mula sa angkan ng kanyang unang asawa, bunga ng muling pag-aasawang ito, siya ay naging ninuno ni David. Ang pinakadakilang hari ng Israel, ipinakikita ng mga kasaysayan sa aklat ng mga hukom, ang kapahamakang nangyari nang tumalikod sa Diyos ang Israel. Ipinakita naman sa aklat ni Ruth ang pagpapalang dumating sa isang dayuhang yumakap sa Diyos ng Israel at sa gayoy naging bahagi ng kanyang bayan. Nilalaman, si Naomi ay nagbalik sa Bethlehem kasama si Ruth, chapter 1 verse 1 to 22. Nagkatagpo sina Ruth at Boaz, chapter 2 verse 1, chapter 3 verse 18. Naging asawa ni Boaz si Ruth, chapter 4 verse 1 and 22. Si Elimelech at ang kanyang sambahayan sa Moab, nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan, kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Judah, na sandali munang nanirahan sa Moab kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki. Ito'y si Elimelech at si Naomi na kanyang asawa. Ang anak nila ay sina Mahalon at Kelion. Sila'y taal na Efrateo o taga Bethlehem, Judah, ngunit nakipamayan muna sa Moab. Namatay si Elimelech at naiwan si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mabalon at Kelion, kaya't si Naomi ay naiwang ulila sa asawa at mga anak. Nagbalik sa Bethlehem si Naomi at si Ruth. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos na mabuting ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Judah, ngunit sa daay kinausap niya ang mga ito, "Magbalik na kayo sa dati ninyong tahanan at pumisan sa inyong mga magulang. Kung paano kayo naging mabuti sa mga yumao at sa akin, sana'y maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong tahanan," at sila'y hinagka ni Naomi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa matanda, "Hindi namin kayo iiwan, sasama kami sa inyo. Mga anak, huwag na kayong sumama sa akin, bumalik na kayo sa inyong mga magulang." Tugon ni Naomi, "Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo, matanda na ako para mag-asawa uli, kahit na umaasa ako makapag-aasawa uli, o kahit pa ngayong gabi ako mag-asawa at magkaanak, mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari, kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinagmalupitan ako ni Yahweh at hindi ko ibig na maparamay kayo sa aking kasawian." Nagkaiyakan silang muli. Pagkaraay, hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan, ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Naomi kay Ruth, "Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin." Tumugon si Ruth, "Huwag na ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyong akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan at ang inyong Diyos ang aking
magiging Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay. Doon ako malilibing. Gawaran ako ni Yahweh ng pinakamabigat na hatol kung tulutan kung magkalayo tayo. Maliban na lamang kung paglayuin tayo ng kamatayan. Naging matiyak ni Ruth. Nang matiyak ni Naomi na matatag ang pasya ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Hindi ba si Naomi ito? Tanong ng kababaihan. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, ang babaeng mapalad, tugon niya. Tawagin ninyo akong Mara, ang babaeng sawing palad, sapagkat ako'y pinagmalupitan ng makapangyarihang Diyos. Nakaririwasa kami ni Elimelech nang lumisan dito, ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang taglay na anuman. Huwag na ninyo akong tawaging mapalad, pagkat ako'y binigyan ni Yahweh ng matinding kasawian sa buhay. Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem ay sinimulan ng anihin ang sibada. Ituloy po natin sa chapter 2, si Ruth sa bukid ni Buz. Si Elimelech ang nasirang asawa ni Naomi at may isang kamag-anak na ang pangalay Buz. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas doon. Ako sa may likuran ng sinumang papayag. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala, anak. Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay. Kasunod ng mga gumagapas, ang napuntahan niya ay bukid ni Buz. Sa darating naman si Buz mula sa Bethlehem, sumainyo si Yahweh, ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, tugon nila. Pagkatanaw kay Ruth, itinanong ni Buz sa katiwala, sino ang babaeng iyon? Siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito sa Moab. Sagot ng katiwala, nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman, kaya't maagang-maaga pa'y naririto na siya, katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Nilapitan ni Buz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tignan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan. Yumukod si Ruth, biglang pagbibigay galang at ang wika. Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang. Sumagot si Buz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan. Mula nang mamatay ang iyong asawa, alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala. Pagpalain ka nawa ng Panginoong Diyos ng Israel, yamang sa kanya ka dumulog at napakalinga. Sumagot si Ruth, napakabait ninyo sa akin. Pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi. Ako po ay isang hamak na alipin at di man lamang marapat ibilang na isa sa mga manggagawa ninyo. Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Buz si Ruth, halika rito, umabot ka ng tinapay at kumain kang mabuti. Kaya't nakiupo na siya sa mga manggagawa at inabutan ni Buz ng binusang sibada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog. May natira pa sa pagkain ibinigay sa kanya. Nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbili na ni Buz ang mga manggagawa. Hayaan ninyong siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis. Huwag ninyo siyang bawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya. Si Ruth ay namulot hanggang gabi at giniik niya pagkatapos ang kanyang napulot. Halos kalahating kaban ang nakuha niya. Umuwi si Ruth at pinakita sa kanyang biyanan ang natipong sibada at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Saang bukid ka ba namulot ngayon? Tanong ni Naomi. Pagpalain nawa ng Diyos ang taong nagmagandang loob sa iyo. At isinalaysay ni Ruth ang nangyari sa kanya sa bukid ni Buz. Ang wika ni Naomi, pasaganain nawa siya ni Yahweh na hindi nakalilimot sa kanyang pangako, maging sa buhay at maging sa patay. Idinugtong pa niya, kamag-anak na malapit natin ang taong iyon.
isa sa may pananagutang mga laga sa naiwan ng mga yumao. Nagpatuloy ng pagsasalaysay si Ruth. Sinabi pa niyang magpatuloy akong mamulot sa kanyang bukid hanggang sa matapos ang anihan niya. Sumagot si Naomi, oo nga anak. Baka mapariwara ka lamang kung sa ibang bukid ka pupunta. Mabuti ngang manatili kang kasama ng kanyang mga manggagawa. Ganon nga ang nangyari. Namulot si Ruth na kasama ng mga gumagapas sa bukid ni Boaz hanggang sa maaning lahat ang trigo at ang sibada. At namuhay siyang kapisan ng kanyang biyanan. Purihin po ang Panginoon mga kaibigan sa kwento ni Ruth at ng kanyang biyanan na si Naomi o Noemi. Alam niyo po, nakakatuwa po itong magbiyanan na to kasi kung saan pupunta ang kanyang biyanan na si Naomi, si Ruth ay sasama. Kung ano ang Diyos o sino ang Diyos ni Naomi, ayun din ang magiging Diyos ni Ruth, sabi niya. At kung saan man sila pupunta o dalhin ang pagkakataon, ay sasamahan pa rin ni Ruth ang kanyang biyanan. Kumbaga, napakabait po ng manugang ni Naomi po. At bibihira po yung mga manugang na ganyan po katindi ang pagmamahal, pag-aalala at pag-aalaga sa kanyang biyanan. Kita niyo naman po yung pagkain na sumobra ay iniuwi pa niya sa kanyang biyanan. So, yan mga kaibigan, kumbaga kwento ng magbiyanan. At sa chapter 3 ay dito na po papasok yung kwento ni Naomi at ni Boaz kung paano po na nag-uli yung kasaganaan sa buhay ni Naomi at saka ni Ruth. Kaya mga kaibigan, nawa po ay meron po tayong naunawaan sa kwento ni Ruth at ni Naomi sa kwento ng magbiyanan. Yung si Oprah, yung isa niyang manugang, ay bumalik na sa kanyang mga magulang. Ngunit si Ruth ay hindi niya po iniwan ang kanyang biyanan na babae. So hanggang dito na lang po mga kaibigan ang ating pang day 93 na Bible reading. Maraming salamat po sa Diyos. Salamat din po sa inyong lahat at salamat sa Diyos kasi hindi po uminit masyado ang ating cellphone ngayon. Salamat sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.